Bakit hindi niya ginagawa? Oh, so ang tanong, hindi niya i-cancel ngayon. Nagkaroon ng kaso later on. Papauwi na si Saldico. Nagpakita si Saldi ng whatever, passport from some other place. Willing ba siya na siya mananagot doon? Okay. Ang worry ko, Karen, is tingin ko, pag yan ang nangyari, magdududa talaga yung tao. Kung hindi pa sila nagdududa ngayon, sa tingin ko nga nagdududa na ngayon eh. Ang duda ng tao, sa mga nakakausap ko, baka naman talagang ayaw pauwiin si Saldi. I mean, let's say it, di ba? Ilabas na natin kung ano yung usap-usapan ng mga tao para alam na ng administrasyon. Baka kasi hindi nakaabot sa kanya. You know, I know, anywhere I go, even when I go to the barangays, sabihin, Kong, baka naman ayaw pauwiin si Saldi kasi baka magturo. Di ba yan ang sinasabi? Eh kung dumating yung panahon na hindi mapauwi yung Saldi, then sasabihin nila, totoo yung iniisip nila. Di ba kaya nga gusto ko, pauwiin na para mabura na yung isip ng tao na yan. Yan ang nagpapadagdag ng galit ng tao. Kasi sinasabi ng tao, hindi naman pwedeng contractor lang, hindi naman pwedeng DPWH lang, nasaan yung contractor? Ay, yung congressman. Di ba? Okay. I mean, yan yung, hindi ko alam kung ako lang nakakarinig niyan. Pero kahit saan ako magpunta yan ng usap-usapan, ayaw lang pauwiin si Saldi. Well, I had an interview the other day na ang sinabi nung kausap ko is it's turning out that it's parang pampalubag loob ang lumalabas sa mga investigasyon pero wala talagang mataas, yung pinakamataas na makakasuhan o makukulong. Do you agree with that? Walang pampalubag na loob dito, Karen. Hindi tatanggapin niya ng tao. Yung sabihin, ay kasi contractor may kasalanan, ay sige kasi DPWH may kasalanan. Yung original sin again is the insertion. Insertion na may kapalit na 20 to 25%. So hindi tatanggapin niya ng tao na walang makukulong na legislator. Okay. Now, my next, and this is the last question, is the Ombudsman, under its mandate, can actually investigate public officials, elected officials, even with the sin of omission. Yes. So, for our viewers, it's yung hindi mo ginawa na dapat ginawa mo. Yun ang sabihin nun. So, Yes. Ombudsman Remulla mentioned the former speaker Martin Romualdez' name as he is responsible for appointing and allowing Zaldico to be chairman of the Appropriations Committee. Do you agree that the former speaker has to be held into account for that alone, or there should be more? Okay, ito yung sasabihin ko. Hindi ako, because of his actions, hindi na ngayon ako makapaniwala na hindi niya alam yung ginagawa ni Saldi. Di ba bakit nung speaker siya, walang effort na pabalikin si Saldico dito? Hanggang ngayon, si Saldico ang nasa sentro ng kontrobersya. Kung si Saldico ay naging appropriations chairman niya, hindi ba dapat siya ang may gusto na pabalikin si Saldico dito at magpaliwanag kung talagang wala siyang kinalaman? Di ba? I mean, logic yun. Saldi, ikaw, sinisira mo yung pangalan ni Martin Romualdez. Di ba dapat si Martin Romualdez, umuwi ka dito, paliwanag mo yan. Wala naman siyang ginagawa. So what does it say? All right. Ang tanong doon, siya ba yung may ayaw na pauwiin si Saldi? Anong palagay po ninyo? Hindi, I have my timetable. Pag hindi yan napauwi by December 31, iba na talaga yung isip ko. Makukumbinsi na ako ng mga kausap ko na baka talagang ayaw pauwiin. Because right now, ang sinasabi ko, pag kinakausap ako, sabi ko hindi, naniniwala ako, kailangan pauwiin si Saldi. Pag December 31, hindi mapauwi si Saldi, maniniwala na ako doon sa mga kausap ko na talagang ayaw pauwiin si Saldi ko. That is my personal timetable. Okay. Are you still hopeful? The president wanted a change. It was the president who started this. He called it out. He came out with a list of contractors. The president formed ICI. Yes. The president gave that speech. Mahiya naman kayo. It was the president's budget that was mangled. Looking at where we are now, are you still hopeful that President Marcos Jr. will really do the right thing even if it hurts him or his family? Yes, because it will not hurt him because he is not involved here. I know that personally. There were personal conversations, I will not expound, but I know wala siya dyan. Siya, wala. Yun sigurado ko yun. So, anong dito? Di ba? So you are hopeful and still optimistic? Yes. Up to December 31. Okay. Up to Napauwiin December. si Saldi. Oo. Sinabi ni Senator Ping Lacson, who's back in the Blue Ribbon Committee, by the way, is kung hindi daw siya maka-attend, ay pwede siya mag-Zoom, right? To go to an embassy. What are your thoughts on that?
Just I will not comment on that because that's a decision of the Senate. No? Pero ang point ko lang ganito, no? Nakita natin, yung gobyerno, di ba pag nakikita mo isang tao, walang balak umuwi. Di ba dapat mas porsigido ka na ibalik siya dito? Kasi nung sa House sabi niya may sakit, hindi naman nagpakita ng medical certificate. Ngayon sinasabi security threat, di ba? Sinabi ba ng PNP, ng NBI, ng NSA na may security threat? At kung security threat man yan, that is not reason not to answer charges, di ba? Walang batas na nagsasabi pag may security threat, exempted ka magsagot ng mga paratang sa'yo. All right. On that note, I want to thank you for joining me today, Navotas Representative Toby Tiangco. Thank you, sir. Okay, thank you.